7, Ikalawang Hari, Kabanata 7. Amen. Meron pong isang lalaking lasenggo, bago po natin basahin yung ating main text, isang lalaking lasenggo sa mga squatters ng Chicago, ito po sa Estados Unidos, sa loob ng maraming taon ay pumunta siya sa isang mission night, o yun nga, yung revival. Merong mga ngaral na pumunta sa kanila, pumunta siya, amen, narinig niya ang mensahe, pagkatapos ay umuwi siya, kumain at humiga. At iyon na pala ang huling gabi niya sa mundo. Namatay siya sa kahirapan at walang kaibigan, hindi na muling nakita ang isa pang araw. Hindi na po napangalanan ng lalaki doon sa istorya, pero base po sa mga otoridad ay mayaman pala yung lalaki. Kaya lang siya ay nagpagala-gala nga sa Estados Unidos. Hindi alam ng lalaki ay meron siyang mana na mahigit na $4 milyong, ang laki, na naghihintay sa kanya sa England. Hinanap siya ng mga otoridad, ngunit hindi siya makita dahil nga walang makitang address sa kanya. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, narito isang tao na taglay ang lahat ng material na kayamanan na gusto niya, ngunit siya ay nabuhay at namatay sa kahirapan. Kung bakit ko po yun kinuha, yung ilustrasyon na yon, ay dahil marami pong mga mananampalataya na tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay, pero namamatay nang hindi man lang nila nararanasan ang mga pagpapalang mula sa langit. Pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Marami pong klase ng pagpapala. Pagpapalang tangible, pagpapalang intangible. Pagpapalang pisikal, pagpapalang material. Pagpapalang mental, pagpapalang financial. Amen po ba? Hindi po ako nagsasabi na kapag tinanggap mo ang Panginoon ay yayaman ka bigla. Amen. Don't get me wrong po. O magiging milyonaryo ka na. Bagamat posibleng mangyari yun, kung loloobin ng ating Panginoon, pero gayon pa man, ang punto ko po ngayong umaga, ay pwede kang pagpalain ng Panginoon sa maraming paraan at sa maraming bagay. Sino pong nakakalam ngayong umaga, pwede mong maranasan na ikaw ay pagpalain ng ating Panginoon. Amen. At isa po, amen, ang isa sa gustong-gustong pag-usapan sa church o marinig ng mga mananampalataya sa pangangaral ay tungkol sa mga pagpapala. Blessings, amen? Yun po ang gusto nating mangyari lahat. Can you say amen? Yes. Tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Actually, hindi yun mawawala sa ating panalangin. Panginoon, pagpalain mo ako. Pagpalain mo ang aking pamilya. Pagpalain mo ang aking kalusugan. Pagpalain mo ang aking pag-aaral. Pagpalain mo ang aking trabaho. Pagpalain mo ang aking negosyo. Amen? Amen. Bakit tayo nananalangin ng ganon? Sapagkat alam po natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Nagtataasan po ang mga bilihin. Nagtataasan ang bill ng kuryente, lalo na ngayon, nagtataasan ng pamasahe dahil tumataas ang presyo ng gasolina. Pero alam mo ba kapatid, na ang ekonomiya ng Diyos ay iba sa ekonomiya ng mundo. Hindi po naaapektuhan ang langit ng mga nangyayaring kahirapan, kagutuman, tagtuyot dito sa mundo. Katunayan, mga kapatid sa ating Panginoon, noong 2020, noong pandemic, may mga testimony ng mga mananampalataya na nagsulputan na kahit pandemic. Ano ba yung pandemic? Sabi nila, panahon ng taggutom, panahon ng kasalatan sa maraming tao. Pero itong mga mananampalataya ito ay nakaranas ng grabing pagpapala mula sa Panginoon. Dahil may pandemic man dito sa mundo, kailanman hindi po nagkakaroon ng pandemic sa langit. Amen? Kahit may shortage at scarcity ang mundo, hindi kailanman magkukulang ang langit ng supply at provision. At ngayong umaga, amen, nais kong sabihin sa iyo, kayang buksan ng Diyos ang bintana ng langit para ibuhos sa atin ang kanyang masaganang pagpapala. Kahit pa sa panahon na tayo dumadanas ng kagipitan at ang ating kapaligiran ay dumadanas ng kahirapan. May kwento po sa Bible, amen. Bago po natin basahin yung chapter 7, yung chapter 6 po muna para maunawaan po natin yung background ng kwento. Amen. Ang Samaria, capital ng Israel, ay dumanas po ng matinding kahirapan. Dahil sila po ay sinakop ng kaaway nilang bansa, ang Syria. Ngayon may Syria pa rin, no? Biblical talaga, no? Magkaaway talaga yung dalawang bansa. Amen? Di na natapos hanggang sa panahon natin. Amen?
Makapangyarihan ng Syria noong panahon na ito, amen, at sila nga ay sinalakay, amen, inalipin, at mahaba o matagal ang pagsakop sa kanila. Pinaligiran sila na walang makakalabas na mga taga-Israel. Doon lang sila sa lugar nila. Alam niyo po, ang nangyari ay matinding gutom ang naranasan ng mga tao sa Samaria. Matinding gutom. Merong drought, amen, merong scarcity, merong hunger, amen. Alam niyo po, matindi talaga. Tingnan niyo, basahin po muna natin 2 Kings chapter 6 verses 24 to 25. Pagkatapos nito, tinipon ni Ben-Hadad na hari ng Syria ang kanyang buong hukbo at sila'y umahon at kinubkob ang Samaria, capital ng Israel. Nagkaroon ng malaking tagutom sa Samaria. Yun na nga, habang kanilang kinukubkob ito, hanggang sa ang ulo ng isang asno ay ipinagbili sa halagang 80 siklo ng pila. Mahal po yun sa panahon nila. At ang ika-4 na bahagi ng isang takal ng dumi ng kalapati sa halagang 5 siklo ng pila. Pansinin niyo po mga kapatid, ulo ng asno, donkey. Yung donkey po ay parang smaller version ng kabayo. Yung ulo daw ng asno, binibenta na. Sa panahon nila, amen, alam niyo po ba, hindi po kinakain ng asno. Yun po ay bawal sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Yun po ay tinuturing nilang maruming hayop. Amen? Kaya lang, mababasa po natin, amen, na pati yung ulo ng hayop, dahil nga sa matinding kahirapan, ay binibili na nila at kinakain. Meron po silang ganon. Amen? Tayo po kasi mga Pilipino dito, sa kanila may pinagbabawal sa atin dito kahit anong kinakain, no? Pati ahas, pati buwaya, pati aso. Di ba yung mga Pilipino? Pag nakakita, pati yung dagang bukid. Tama po, di ba? Kinakain yung dagang bukid. Amen? Amen. At hindi lang po yun, kung mababasa nyo po, hindi lang ulo ng asno, pansinin nyo po, pati po yung dumi o ipot ng kalapate. Bibilihin nila para kainin. Na-imagine nyo po ba yung matinding kahirapan? Ipot ng kalapate, bibili ka. Para saan? Panlamang tiyan. Kakainin. Amen? Sino po matino ang gagawa nun? Pero nabasa po natin dahil nga matindi yung kahirapan na kinakaharap nila. Pero may isa pa po. Ito po ang pinakamatinding naranasan ng mga taga-Samaria. Verse 26 hanggang 30. Habang ang hari ng Israel ay dumaraan sa ibabaw ng pader, sumigaw ang isang babae sa kanya na nagsasabi, "Saklolo, Panginoon ko, o hari." Kanyang sinabi, "Hindi, hayaang saklolohan ka ng Panginoon. Paano kita matutulungan? Mula sa giikan o sa ubasan?" Ngunit tinanong siya ng hari, "Ano ang iyong daing?" Siya'y sumagot, "Sinabi ng babae nito sa akin, ibigay mo ang iyong anak, kakainin natin siya ngayon. At kakainin natin ang anak ko bukas. Kaya't niluto namin ang anak ko at kinain namin siya." Nang sumunod na araw, sinabi ko sa kanya, "Oh, yung anak mo naman. Tapos na yung anak ko." Ibigay mo yung anak upang makain natin siya. Ngunit kanyang ikinubli o tinago ang kanyang anak. Nang marinig ng hari ang mga salita ng babae, kanyang pinunit ang kanyang suot na siya'y nagpapakita ng sobrang pagdadalamati na hindi na niya alam ang gagawin bilang hari ng bansa. Nagdaraan siya noon sa ibabaw ng pader at ang taong bayan nakatingin at siya noon ay may suot na pangilalim na damit sa ako. Do you imagine mga kapatid sa ating Panginoon? Gaanong kahirapan yung kanilang dinaranas noon? Oh, ngayong araw yung anak naman natin yung lutuin tsaka kainin natin. Bukas yung anak mo naman ha. As in walang makain. Amen? Hindi lang hayop, kundi pati tao, anak nila, kinakain nila. Dahil nga sa matinding tagutom sa buong lungsod. Napakasalimuot na pangyayari, walang pagpapala, kundi kung titignan mo ay sumpa, kahirapan, kasalatan ang nangyayari sa kanila. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, ikaw ba ay nakakaranas ngayon na tila ba ang langit ay sarado sa buhay mo? Hindi mo maramdaman ang blessing ng Panginoon. Sa halip, ang ramdam mo ay yung hirap sa mga ginagawa mo. Pagod ka na pero walang pagsulong, walang pagtaas, walang pabor, walang promotion na dumadating parang yung mga taga-Samaria. Nagbukas ka ng negosyo, nalugi. O kaya may negosyo ka pero laging kulang ang income. Walang sumusobra. Nagkaroon ka ng trabaho pero tinanggal ka naman. O kaya ilang taon ka na sa trabaho mo pero walang promotion. Sarado ang langit.
Wala na talaga to, Lord. Mamamatay na akong mahirap. Masalimuot. Katulad ng kwento kanina, nung lalaki sa Chicago. Salamat sa ating Panginoon na lagi pong may mabuting balita mula po sa ating Panginoon. Ano po yun? Kaya niya pong buksan ng langit para po tayo ay pagpalain. Tandaan mo ito, kapatid ko sa Panginoon, laging available ang provision at supply ng Diyos para sa bawat isa. Chapter 6, basahin natin ngayon natin main text, chapter 7. Nagbigay ng pangako ang Diyos at sinabi niya ito sa pamamagitan ni Propeta Eliseo. Basahin po natin, dito po natin kukunin kung paanong bubuksan ng Diyos ang bintana ng langit. 2 Kings chapter 7, verses 1 to 2. Ngunit sinabi ni Eliseo, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa ganitong oras, ang isang takal ng piling harina ay pagbibili ng isang siklo. Napakamura. Kumbaga, it speaks about, ito na hinihintay nyo mga taga-Samaria, ito na yung blessing. At ang 2 takal ng sebada sa isang siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Nang magkagayon, ang punong kawal na sa kanyang kamay ay nakahilig ang hari ay sumagot sa tao ng Diyos. Kung mismo ang Panginoon ang gagawa ng mga dungawan sa langit o bintana sa langit, ito na kaya iyon? Ngunit kanyang sinabi ni Eliseo, makikita mo iyon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain mula roon. Sabi sa English, the officer assisting the king said to the man of God, that couldn't happen, even if the Lord opened the windows of heaven. But Elisha replied, you will see it happen with your own eyes, but you won't be able to eat any of it. Tayo po sandaling manalangin, mga kapatid sa ating Panginoon. Lord, tulungan mo ang simpleng pangangaral na ito. Magbukas ka ng mga puso't isipan, Panginoong Diyos. Nais namin maranasan, Panginoon, na maging bukas ang langit, Panginoon, sa amin at kami iyong pagpalain ng iyong masaganang pagpapala, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat sa mga salita mong ito na aming mapapakinggan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aking pong ibabahagi ngayong umaga, windows of heaven. Ang mga bintana ng langit. Bakit po langit? Amen? Heaven, langit, sapagkat naroon po ang lahat ng mabuting bagay na kailangan natin. Mga bagay na hindi kayang tumbasan ng salapi, mga pagpapala, pabor, at pagkilos ng ating Panginoon. Sabi nga ng James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above. Saan yung above na tinutukoy dyan? Sa langit. Amen? Kaya ibig sabihin po ng bubuksan ng Diyos ang langit ay ibibigay at ibubuhos niya ang mga bagay sa langit tulad ng pagpapala. Ngayong umaga, sino dito gusto mong buksan ng Diyos ang bintana ng langit para sa iyo? Ngayong umaga, kaya lang, hindi po yun automatic. Lagi po tayong may kailangan gawin para mabuksan sa atin ang bintana ng langit. Una, mga kapatid sa ating Panginoon, faith in God's Word. Pananampalataya sa salita ng Diyos. Binubuksan ng Diyos ang langit sa mga tao na nananampalataya sa kanyang salita. 2 Kings 7:1, ngunit sinabi ni Eliseo, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, amen. Bukas sa ganitong oras, bla 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 bla, amen. Ngayon ang tanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga tao doon sa Samaria, maniniwala ka kaya sa sinasabi ng propeta na ito na si Eliseo? Amen? Seryoso ba sinasabi ng lang ito? Hindi ba niya nakikita yung ating kalagayan dito sa Israel? Pati ipot ng kalapate, ulo ng asno, binibili natin, kinakain, pati nga yung mga anak natin kinakain. Anong pakinggan ng salita ng Panginoon na bukas ganitong oras? May isang lalaki doon, yung assistant ng hari, pinagdudahan niya ang sinabi ni Eliseo. Verse 2, nang magkagayon, ang punong kawal na sa kanyang kamay ay nakahilig ang hari, ay sumagot sa tao ng Diyos, kung mismo ang Panginoon ang gagawa ng mga dungawan sa langit, ito na kaya iyon? Sinasabi ng lalaki na yon, posible ang sinasabi mo, Eliseo, kung bubuksan ng Diyos ang bintana ng langit, pero mabubuksan kaya? Kaya kaya ng Diyos? Parang gano'n yung sinasabi niya. Kaya kaya ng Diyos? Eliseo, gano'n din po sa ating paminsan. Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda,
Mga salitang nagdududa dahil sa mga nangyayaring hindi maganda sa ating buhay. O kaya naman ay nakatingin tayo masyado sa kasalukuyang sitwasyon natin. Itong nararanasan namin ganito, hindi na maaalis to. Ipinanganak na kasi kaming mahirap, kaya mamamatay kaming mahirap. Sino sa inyo nakapagsalita na ng ganon? Itong sakit ko, 30 years na, kaya ikamamatay ko na to. Ang problema kasi sa atin po, ay mas madali po tayong magduda kaysa maniwala. Lahat ng bagay at pangyayari, ina-analyze natin. Kaya lang ang problema, nasusobran tayo sa pag-analyze. Gusto natin, may paliwanag tayo sa lahat ng bagay. Katunayan, pati nga himala, gusto natin may paliwanag tayo. Pero may papaliwanag mo ba yung himala? Himala nga eh. Ay, hindi. Kaya nakapaglakad yun, hindi naman talagang masakit ang tuhod nun. Mali lang ang posisyon ng pagtulog, kaya nangalay. Diba? Mga salitang pagdududa. Ay, yung bukol sa matres niya, hindi naman talaga bukol yun. Piksa lang yun. Kaya nawala bigla nung pinatungan ng kamay ni pastor. Tapos, gusto nawala na yung bukol. Wala ka doon, bukol yun. Piksa lang yun. Ganun ang mga tao mapagduda. Pati ang kakayahan ng Panginoon, pinagdududahan natin. At isa pa, sa pagkakamali, nung kanang kamay ng hari, akala niya si Eliseo nagsasalita sa kanya. Maniwala kami sa iyo, Eliseo, bubuksan daw ang bintana ng langit. Pero mga kapatid sa ating Panginoon, yung sinasabi ni Eliseo ay hindi niya salita, kundi yun ay salita ng Panginoon. Kaya ang sinabi niya, pabalik sa verse 1, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Hindi niya sinabing pakinggan ninyo ang salita ko. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Siya ay spokesperson lang ng Panginoon. Sinasabi niya kung anong sinasabi ng Panginoon. Galing yun sa ating Panginoon. At kung hindi po tayo mag-iingat, magiging tulad po tayo ng lalaki na yon. Paano, pastor? Baka pinagdududahan nyo na ngayon yung sinasabi ko, yung pinapangaral ko. Yan na naman si pastor, kung ano-ano pinagsasabi sa harap. Kung ano-ano na naman ang pinapangaral. Nais ko pong sabihin sa bawat isa, mga kapatid, ang aking pong pinapangaral na hindi ko po salita, kundi ito po ay salita ng Panginoon. Amen. Amen. At sinasabi ko po ngayong umaga, amen, kung naniniwala tayo sa sinasabi ng tao, sa pinapangako ng tao, mas dapat tayo maniwala sa sinasabi ng aklat na ito. Amen. Dahil ang tao ay nagkakamali, pero hindi po ang salita ng ating Panginoon. Ang tao po ay mamamatay, pero hindi po ang salita ng Panginoon. Ang lahat ng nandito sa mundo ay mawawala, subalit hindi po ang salita ng Panginoon. Isaiah chapter 40 verse 8, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, pero ang salita ng ating Diyos mananatili magpakailanman. Alam niyo po ibig sabihin ng talata na yan? Amen? Wala ka na, wala na ako sa mundong ito, ipinapangaral pa rin ang salita ng Panginoon. Believe me. Wala ka na sa mundong ito, pero ang pangangaral salita ng Diyos tuloy-tuloy pa rin sa iba't ibang panig ng mundo. Malalanta ang bulaklak, ang daho, ang damo, malalaglag ang bulaklak, pero salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Amen? Faith in God's Word. Kung gusto mo mabuksan ang bintana ng langit. At isa pang dahilan, mga kapatid sa ating Panginoon, bakit tayo maniniwala o sasampalataya sa Panginoon o sa salita ng ating Panginoon? Amen? Ang akin pong ipinapangaral ay langit, bintana ng langit. Sino ba ang nasa langit? Ang Panginoon. Kaya sino makakapagbukas ng bintana ng langit? Hindi ikaw. Hindi ako. Hindi kung sino-sino, kundi ang Panginoon lang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kung gusto mo mabuksan ng langit, kapatid ko sa Panginoon, sampalatayanan mo ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi mo kayang buksan ng langit. Hindi. Amen? Kaya ngayong umaga, tatanungin kita, kaya mo bang maniwala sa salita ng Panginoon? Amen. Na yung naririnig na sa oras na ito? Amen? Amen? Daling sumigaw ng Amen, praise God. Paano kung hindi na maganda ang nangyayari sa iyo ngayon? Kaya mo pa rin bang maniwala sa salita ng Panginoon? Balikan natin yung verse 1. Amen. Ngunit sinabi ni Eliseo,
Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa ganitong oras, isang takal ng piling harina ay pagbibili ng isang siklo at ang 2 takal ng sibada sa isang siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Sinasabi po dito na Eliseo na bukas nga may pagpapalang darating o mangyayari. Yung sinasabi po dito na Eliseo, usapin ang pananampalataya. Amen. Bukas sa ganitong oras, hindi pa nangyayari. Bukas pa lang. Pero sinasabi na ni Eliseo, dahil naniniwala sa Eliseo, hindi niya yung salita, yun ay salita ng Panginoon. Bukas sa ganitong oras, ang isang takal ng piling harina, amen, yung mga tao nakakarinig nung oras na yun, totoo kaya yun? Bukas daw? Makakabili na tayo ng murang mga pagkain dito sa Samaria? Amen? Ngayon, nagbabanggit ako ng mga verses sa Bible. Naglalaban sa puso mo. Totoo kaya yun? Amen? Kanina, naghamon ako sa pagbibigay. Totoo kaya yun? Ang Diyos nagpapagaling ba talaga? Ang Diyos nagliligtas ba talaga? Ang Diyos nagpapala ba talaga? Ang Diyos nagmamarasakit ba talaga? Totoo kaya yun? Ang nakakalungkot na nangyari, yung kanang kamay ng hari ay hindi naniwala. Lumabas sa kanyang bibig ang kanyang kawalan ng pananampalataya. Verse 2, nang magkagayon ang punong kawal na sa kanyang kamay ay nakahilig ang hari, sumagot sa tao ng Diyos, kung mismo ang Panginoon ang gagawa ng mga dungawan sa langit, ito na kaya yon? Totoo kaya yon? Alam niyo anong resulta, mga kapatid sa ating Panginoon? Hindi siya nakasama sa pagpapala ng Panginoon. Hindi siya nakasama, hindi niya naranasan. Alam niyo nangyari? Nakita lang niya, pero hindi niya naranasan. Alam niyo, nagbigay agad ng hatol ng Diyos sa pamamagitan ni Eliseo. Verse 2 sa bandang dulo. Ngunit kanyang sinabi, makikita mo iyon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain mula roon. Grabe, nagbigay agad ng judgment, ng consequence dun sa assistant ng hari. Ano nangyari dun sa assistant ng hari? Verses 16-17. Dito lang tayo maglalaro sa mga talatang ito. Pagkatapos ang taong bayan, ito na yung pinagpala na ng Diyos yung Samaria. Bukas sa ganitong oras, pagkatapos ang taong bayan ay lumabas at sinamsaman ang kampo ng mga taga-Syria, kaya't ang isang takal ng mainam na harina ay naipagbili ng isang siklo at ang 2 takal ng sebada ay isang siklo ayon sa salita ng Panginoon. Ayon. Kung ano sinabi ng Panginoon kahapon, yun ang nangyari ngayon. Ayon sa salita ng Panginoon. At inihabilin ng hari sa punong kawal na sinasandalan ng kanyang kamay sa pangangasiwa, ito ang kanyang assistant, sa pintuang bayan. Anong nangyari? Pinagtatapakan siya ng taong bayan sa pintuang bayan, kaya't siya'y namatay. Nagaya ng sinabi ng tao ng Diyos, Eliseo, nang pumunta ang hari sa kanya. Nagduda, Eliseo, pagpapalain ng Diyos itong bayan natin, Samaria? Kung bubuksan ng Diyos ang dungawan ng langit, pero ito na kaya yun? Sabi ni Eliseo, makikita mo iyon, pero hindi ka makakakain. Ano nangyari? Nung mga tao, syempre, matinding tagutom, nakita nila, nandyan na yung blessing. Nagmadali, nag-stampede. Ang nangyari, itong assistant ng hari, yun, natapak-tapakan siya. Nakita niya may blessing, kaya lang nung pupunta na siya, yung mga tao sa likod niya, inunahan siya, nadaanan siya, pinagtatapak. Patay. Biblikal, nasa Bible. Amen? Dalawang katotohanan pong makikita po natin sa talatang yan. Una, kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Ulitin ko, kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Ayon sa salita ng Panginoon. Ikalawa, amen, listen, kapag hindi ka na nampalataya sa sinabi ng Panginoon, kalugihan sa'yo. Ulitin ko, una, kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Ikalawa, kapag hindi ka na nampalataya sa sinabi ng Panginoon, kalugihan sa'yo. Namatay yung kanang kamay ng hari. Namatay siyang nagutom, namatay siyang naghihirap, katulad nung kaninang lalaki na ilustrasyon ko sa Chicago. Di niya alam, mayaman siya, pero namatay siyang naghihirap. Amen? Ipinapakita po sa atin ng Panginoon na hindi po mabuti ang hindi manampalataya sa kanyang salita. Ito po ay babala sa mga nagdududa sa salita ng ating Panginoon.
Hindi po mabubuksan ang bintana ng langit. Hindi po bubuhos ang pagpapala. Hindi po darating ang mabuting bagay. Hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Panginoon kapag tayo ay hindi sumasampalataya sa Panginoon at sa Kanyang salita. Amen. Dahil po ang pananampalataya ang unang hakbang para po malugod ang Diyos sa atin. Hebrews 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Amen. Yung lalaki sa kwento na kanang kamay ng hari, hindi siya kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Kaya ano nangyari? Nakita lang niya yung blessing, pero hindi niya talaga naranasan. Hindi nangyari sa kanyang buhay. Meron nga pong quote dito, amen, faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right. Without faith, nothing is possible. Kung walang pananampalataya, amen, wala daw posible. Walang mangyayaring posible. Kaya po ang unang hakbang para buksan po ng Diyos ang bintana ng langit, faith in God's Word. May sinasabi ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pangangaral ng Kanyang salita. Ano pong dapat natin gawin? Hindi po kukontrahin, hindi po sasalungutin, hindi po lalabanan, hindi po pagdududahan, kundi sampalatayanan po natin. Pangalawa, para mabuksan, amen, ang bintana ng langit, faith with works. Tama lang na may pananampalataya tayo, pero ang pananampalataya lang ay hindi po sapat. Can you say amen? Listen, ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa. Ulitin ko, ang tunay na faith, pananampalataya ay may kasamang gawa. Napapatunayan po ang pananampalataya hindi dahil pinaniwalaan mo ang isang bagay, hindi dahil sinabi mo nananampalataya ka sa isang bagay, kundi napapatunayan ang pananampalataya sa pamamagitan po ng gawa. Ginawa mo ang sinasampalatayanan mo. James 2:17-18, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, ang linaw. Patay ang pananampalatayang walang kalakip o kasamang gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sinasabi po natin na nananampalataya tayo sa sinasabi ng aklat na ito. Tama po ba? Sino pong nananampalataya sa sinasabi ng Bible? Sa salita ng Panginoon. Pero kapatid sa Panginoon, mapapatunayan yan kung ginagawa natin ang sinasabi ng Panginoon. Mapapatunayan na naniniwala tayo sa kayang gawin ng Panginoon sa panalangin kung nananalangin nga tayo. Tama, naniniwala ang pastor, malaki ang nagagawa talaga ng panalangin. But my question is, nananalangin ka ba? Ay, ibang usapan yun, pastor. Hindi yung tunay na pananampalataya. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba, kahit po yung pagbibigay na ginagawa natin, usapin din po ng pananampalataya. Listen, yung pagbibigay na ginagawa natin sa church, usapin din ng pananampalataya. Diba, ang dami na nating narinig na paghahamon sa pagbibigay, lalo na tungkol sa pag-ikapo. Katunayan, ang dami nang nag-flash dito sa monitor ng mga Bible verses. Amen po ba? Amen. Madaling magsabi na naniniwala tayo. Yes, tama yung pastor. Verse na yan. Magbigay. Ikaw pagpapalain. Tama yung pastor. Luke 6:38. Tama yung pastor. Amen. Madaling magsabi na naniniwala tayo, pero ginawa nga ba natin ang pag-iikapo? Parang tahimik po ata. Ginawa nga ba natin ang pagbibigay? Ang totoo, madali pong magsabi ng amen, pero nakikita ba sa gawa yung amen? I love you. Amen, yes Lord, tama yan. Ang nagbibigay, lalo nang nagbibigay para sa church, pagpapalain mo. Pero nung dumaan yung offering basket sa harap mo, Lord, pas muna. Totoo ba yung pananampalataya na yan? Hindi. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay.
patay. Ililibing na lang. Amen. Pati yung pananalangin sa mga may sakit, mga kapatid sa ating Panginoon, alam niyo ba, usapin din ng pananampalataya yon. Ang Panginoong Hesus, kapag siya ay nagpapagaling sa Bible, tinatanong niya muna yung tao kung nananampalataya ka ba na ikaw ay gagaling. Ang Panginoon, kapag may dadaan na siyang lumpo, naniniwala ka ba, ikaw ay gagaling? Sasabihin ng lumpo, opo. Tapos sasabihin ng Panginoon, magaling ka na. Tumayo ka at buhatin mo ang iyong banig. Wala po tayong mababasa na sasabihin ng lumpo, ano ba naman to? Lumpo nga po ako eh. Paano kung tatayo? Kapag ganun po, amen, sasabihin ng Panginoon, akala ko ba nananampalataya ka? Tumayo ka, gawin mo dahil magaling ka na. Alam niyo, kapag binasa niyo po, kapag tumayo yung lumpo, nagugulat siya, nakatayo nga siya na hindi niya nagagawa noon. Ganun po kasi yun, ang pananampalataya ay hahakbangan mo. Gagawin mo para maging totoo at epektibo ang iyong pananampalataya. Amen? Balik po tayo sa kwento ng 2 Kings chapter 7. Meron pong 4 na kitongin doon. Actually, sila po ang mga bida sa kwento na to, 2 Kings. Sila talaga totoong bida dito. 4 na kitongin. Ang mga kitongin po sa panahon nila ay pinapalayas. Hindi po sila pwedeng makisalamuha sa mga tao o normal na tao. May lugar para sa kanila. Kumbaga sila po ay mga isolated dahil tinuturing silang marurumi. Unclean. Ang ketong po ay sakit sa balata na unti-unting kinakain ng iyong laman sa buong katawan nang hindi mo nararamdaman. Ketong, leprosy. Hindi mo alam, tunaw na yung iyong ilong, wala ka ng tenga pero hindi mo alam yun. Makikita mo na kapag tumingin ka sa lamin, wala na pala yung tenga ko. Yun po yung sakit na ketong. Amen? Ngayon, may malaking tagutom sa Israel. Itong 4 na ketongin ay nasa labas ng lungsod. Nag-usap-usap sila. Sa 2 Kings chapter 7 pa rin, basahin po natin. Noon ay mayroong 4 na ketongin sa pasukan ng pintuang bayan at kanilang sinabi sa isa't isa, bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? Kung ating sabihin, pumasok tayo sa lungsod. Ang tagutom ay nasa lungsod at mamamatay tayo roon. At kung tayo upo rito, tayo'y mamamatay rin. Kaya tayo na. Pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung ililigtas nila ang ating buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, talagang tayo'y mamamatay. Amen? Ngayon, nag-usap-usap yung 4 na kitongin. Nakakagutom, sabi siguro ng isa. Amen? Kung papasok tayo sa loob ng lungsod, sa Samaria, may kagutuman doon, walang pagkain. Mamamatay lang tayo roon. Kung mananatili naman tayo dito sa lugar natin, wala din pagkain, mamamatay din tayo. Ang mabuti pa, tayo na. Pumunta tayo sa kampo ng kalaban. Kung bubuhayin nila tayo, di mabubuhay tayo. Pero kung patayin nila tayo, di patay tayo. Ganun din naman. Saan tayo magpunta, mamamatay din tayo. Di pumunta na lang tayo doon sa kampo ng kalaban, at least mamamatay tayong may ginawa. Andun sila sa lugar nila, may kagutuman sa Samaria. Pag pumunta tayo doon, mamamatay tayo. Pag nandito naman tayo sa lugar natin, sa labas ng lungsod, wala rin pagkain, mamamatay tayo. Punta na lang tayo sa kampo ng kalaban. Ganun din di ba? Mamamatay tayo, at least mamamatay tayo, may ginawa. Halika na, punta tayo. Amen? Narito ang 4 na kitongin, humakbang sila sa kanilang pananampalataya. Naniniwala yung 4 na kitongin na ang pagkain na hinahanap nila nandoon sa kampo ng Syria. Sa kampo ng kalaban, nandoon yung mga pagkain. Nananampalataya ko, naniniwala ko, nandun yung pagkain. Anong ginawa nila? Pinuntahan nila, humakbang sila, may ginawa sila. Kaya anong nangyari mga kapatid sa ating Panginoon? Nagtagumpay sila. Nakuha nila yung gusto nila. Umakalam na yung sikmura nila. Walang pagkain. Gusto ko ng blessing. Alam nila, faith, naniniwala sila. Ang pagkain nandun sa Samaria. Pero paano napatunayan yung kanilang pananampalataya? Hinakbangan nila, halika, punta tayo doon sa kampo ng kalaban. May faith sila, pero hindi lang nanatiling faith with works. Amen? 2 Kings verses 5 to 7. Kaya't sila nagsitindig ng magtatakip silim upang pumunta sa kampo ng mga taga-Syria kalaban nila. Ngunit nang sila'y dumating sa hangganan ng kampo ng mga taga-Syria, ay walang tao roon. Walang tao. Bakit? Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang dagundong ng mga karwahe, ng mga kabayo, at ang dagundong ng isang malaking hukbo.
Kaya sinabi nila sa isa't isa, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heteo at ang mga hari ng mga Ehipsyo upang sumalakay sa atin. Kaya't sila'y nagsitakas ng takip silim at iniwan ang kanilang mga tolda o yung kanilang mga tenta, ang kanilang mga kabayo, asno, at iniwan ang buong kampo sa dati nitong kayusan at tumakas dahil sa kanilang buhay. Ano pong nangyari? Mga kapatid sa ating Panginoon, nagsipunta yung 4 na kitongin doon sa kampo ng kalaban. Amen. Alam niyo po, habang naglalakad sila, ginagawa nila yung, hinakbangan nila yung kanilang pananampalataya, kumilos po ang ating Panginoon. Ano nangyari? Sabi ko kanina, di ba yung ketong, kinakain yung laman ng katawan? Siguro, dalawa doon sa ketongin, hirap na maglakad, dahil nalulusaw na siguro yung kanyang binti. Kaya kapag naglalakad sila, yung para bang pinapadulas na lang yung paa. Papunta doon sa habang naglalakad sila, pinapadulas na lang yung paa. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon ay sa binasa natin, nilagyan ng amplifier yung tunog ng kanilang paghakbang. Pinalakas ng Panginoon na parang may grupo ng mga tao na nagmamarcha. Parang habang naglalakad yung 4 na kitongin, dog. Ang parinig ng mga Syria, dog, dog. Yung mga taga-Syria naman, ano yun? Narinig niyo ba yun? Parang meron papunta sa atin na madaming tao nagmamarcha. Narinig niyo ba yung mga parang karwahe, mga kabayo? Ano yun? Natakot yung mga taga-Syria. Siguro, inupahan ng hari ng Israel, yung hari ng Heteo at Ehipsyo. Siguro humingi sila ng tulong para sumalakay sa atin. Talunin tayo, patayin tayo. Anong gagawin natin? Tara na! Alisa tayo, takbo na tayo! Pero ang totoo, 4 lang silang ketongin na naglalakad. Baka siguro habang naglalakad sila, nag-aasara pa sila. Tignan mo yung ilong mo, wala ikaw nga, yung tenga mo, lusaw na eh. Habang naglalakad sila papunta doon sa kampo ng Syria, ang pakinig ng mga Syria, Ano yun? Amen po ba, mga kapatid sa ating Panginoon? Amen. Sa pagmamadali ng mga kalaban, wala silang nadala, naiwan lahat doon sa kampo nila. Kaya pagdating ng 4 na kitongin sa kampo ng kalaban, laking gulat nila, walang tao. Tama ba? Di ba ito yung kampo ng Syria? Bakit walang mga tao dito? Amen? Anong makikita po natin dito? Listen, mga kapatid sa ating Panginoon. Kapag humakbang ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon, kapag sinimulan mong gawin ang sinasabi ng salita ng Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon. Hindi sila natili doon sa lugar nila. Hindi lang nila sinabing, nananampalataya kami, may pagkain sa Samaria. Hayaan mo na yung pagkain doon. Yung pagkain na kusang lalapit dito. Hinakbangan nila, punta tayo doon kung saan may pagkain. Habang naglalakad sila, kumikilos na rin ang Panginoon. Amen po ba? Bubuksan ng Diyos ang bintana ng langit para ibigay ang pagpapala. Yung hinahanap mo, makikita mo. Yung hinihiling mo, ibibigay sa'yo. Yung ipinapanalangin mo, sasagutin sa'yo. Bakit? Dahil lumakbang ka sa iyong pananampalataya. Kahit mahirap, kahit parang imposible. Ganun ang 4 na kitongin. Naghahanap sila ng pagkain, naghahangad sila ng pagpapala. Mahirap, parang imposible. Buhay nilang nakasalalay, pero humakbang pa rin sila. Alam niyo ang nangyari? Hindi lang pagkain ang nadatnan nila sa kampo, meron pang ginto, meron pang pilak. Anong hanap lang nila? Pagkain. Gutom na ako. Pag gutom, 2 Kings 7:8, nang ang mga kitongin ito ay dumating sa gilid ng kampo, sila'y pumasok sa isang tolda, kumain at uminom, at nagsikuhan ng pilak, ginto at bihisan. Pagkain lang ang gusto nila, pero may additional blessing pa. May ginto, may pila, may mga kasuotan. Ano po makikita po natin doon? Mga kapatid sa ating Panginoon, ang Panginoon kapag binuksan ang bintana ng langit, kaya niyang ibigay at ibuhos pati yung mga hindi mo inaasahang pagpapala. Kapag binuksan ng Diyos ang bintana ng langit, pati yung mga hindi mo ipinapanalangin, pati yung mga hindi mo hinihiling, pwedeng ibigay ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa kanila, pagkain lang hanap nila. Pero dahil sila lang ang tao sa Samaria na humakbang sa kanilang pananampalataya, sila ang unang nakaranas ng pagpapala ng ating pagkakita nila. Di ba parang buffet? Dami po kain, mas walang tao, 4 lang tayo.
Di ba? Kahit yung bibig nila, lusaw-lusaw na rin, ano? Kain pa rin sila. Muro, habang uminom ng tubig, yung tubig sumisilip dito. Parang hindi ako napapatid yung uho ko, Amen? Ganun po kasi yun, mga kapatid, sa ating Panginoon. Nalulugod ang Panginoon sa pananampalatayang may gawa. Ulitin ko, nalulugod ang Panginoon sa pananampalatayang may gawa. Dahil yun ang pananampalatayang totoo. Amen po ba? Faith in God's Word, faith with works, pangatlo at panghuli, na kailangan gawin ayon po dito sa kwento. Amen. Faith in God's Word, faith with works, pangatlo. Paki-flash na. Sabay-sabay basahin. Sabay-sabay po ulit, pakibasa. Generosity. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Binubuksan ng Diyos ang bintana ng langit sa mga taong mapagbigay. Ulitin ko, binubuksan ng Diyos ang bintana ng langit sa mga taong mapagbigay. Amen. Generous. Ano ba ang definition ng generosity? Ang generosity po ay hindi palaging iniisip ang sarili. Ang generosity po ay handang tumulong sa iba. Ang generosity po ay may puso na mapagbigay kahit siya rin ay nangangailangan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi usapin kung anong meron ka. Ang usapin ay kaya mo pa rin bang magbigay kahit mawalan ka. Amen. Ganon ang generous na tao. Bakit ko ito sinama generosity? Dahil kasama siya dito sa context. Mamaya, titignan natin. Amen? Ang generous na tao, handa laging magbigay. Ulitin ko, ang generous na tao, handa laging magbigay. Amen. Hindi yung pagdikit ng blessing sa palad natin. Parang may glue sa palad natin, hindi na naalis yung bagay dyan. May dumikit na kulay blue. Pastor, hindi na maalis sa palad ko eh. Nakadikit. Balikan po natin yung kwento, yung 4 na ketongin. Nadatnan nilang walang tao. Ang daming pagkain. May ginto pa, may pilak pa, may mga bihisan pa. Nabasa natin pati yung mga hayop ng mga taga-Syria. Naiwanan nila. Tuwang-tuwa sila. Ang ginawa nila, alam nyo? Kumain nga sila, uminom, binasa natin kanina. Kumuha sila ng mga gamit, tapos tinago nila. Kumuha sila ng mga gamit, ba? Uy, sabi nung isa, uy, akin ito. Itong ganda ng shorts, so jag. Ito, Lee. Ito, tribal. Akin to, O, ikaw naman, ang ganda ng shades mo, sanis, Kaya lang, di ba, wala ka naman ino. Paano sasabi itong shades mo? Tanggalin mo na yung shades mo, di ba? Nag-ano sila doon, parang nag-free shopping sila doon, di ba? Ang dami, akin lahat to. Tapos tinago nila. Akin to. Ay, ito, kasya sa akin to. Di ba, kahit lusaw-lusaw yung katawan nila, di ba? Pili pa rin silang dami. Fit kaya sa akin to, fit. Pero habang ginagawa po nila yon, akin to, alam niyo po, na-realize nila, listen, mali ang ginagawa nila. Sila na nga pati. Imagine siguro buong Pateros, sabihin na natin kampo ng Syria to. Walang tao, di ba? Dami pagkain, dami dito. Halika na, humili na tayo. Amen? Na-realize nila, akin to, mali ang ginagawa nila. Basahin natin, verses 8 to 10. Nang ang mga ketonging ito ay dumating sa gilid ng kampo, sila ay pumasok sa isang tolda, kumain at uminom, at nagsikuha ng bilang, ginto, bihisan, at umayo. Listen, at itinago ang mga iyon, tinago. Muli silang bumalik at pumasok sa ibang tolda. Tapos na to, wala nang laman dito. Doon tayo sa ibang tolda. At kumuha ng mga bagay roon, at umalis, at itinago ang mga iyon. Tago natin. Kaya kulang pa tayo, balik tayo doon. Dami pa natin rin. Pagkatapos, ito na po, mga kapatid sa ating Panginoon, listen. Ay sinabi nila sa isa't isa, hindi tama ang ginagawa natin. This is not right. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Alam nila, hindi tama itong ginagawa natin. Tayong 4 lang nakikinabang dito. Ang dami nito. Baka tayo parusahan ng Diyos. Amen?
Parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon. Umalis na tayo. At ating sabihin sa sambahayan ng hari. Kaya't sila'y umalis. Tinawag ang mga bantay pinto ng lungsod at kanilang sinabi sa kanila, kami ay pumunta sa kampo ng mga taga-Syria. Ngunit walang taong makikita o maririnig doon. Liban sa mga nakataling kabayo, nakataling asno, at ang mga tolda sa dati nilang kayusan. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Makikita at mababasa natin. Hindi sinabi ng mga kitongin ito, ipagsasabi pa ba natin ito? Di ba wala naman silang pakialam sa atin? Katunayan, pinandidirian nga nila tayo Di ba pinalayas nga nila tayo, doon lang tayo pwede sa labas ng lungsod? Hindi tayo pwedeng makisalamuha sa kanila? Tapos bibigyan natin sila. Pinandidirian nga nila tayo kasi may mga ketong tayo Tapos pupunta tayo sa kanila, pagsasabi natin to, yung yan, kung hawak mong burger, yung hawak mong pizza, bibigyan natin sa kanila. Mga damit tayo na branded. Amen? Pwedeng naisip nila po yun, yung mga ketongin, pero nabasa natin, nagpasya sila. Ipamalita natin ang tungkol sa nakita natin ito. Ibahagi natin ang blessings na ito sa mga kababayan natin. Kailangan din nila itong malaman para sila din ay pagpalain. Can you say amen? Amen. Bakit po nila ginawa yan? Nabasa po natin ang sabi nila, listen, ang sabi po nila, hindi tama ang ginagawa nilang itago at sarilinin ang mga pagpapala. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Pag-usapan generosity. Thank you, Lord, sa iyong mga salita. I-rephrase yung hindi tama ang ginagawa natin. Sinasabi po doon na hindi tama ang maging makasarili. Amen. Amen. Hindi tama ang maging sakim. Amen. Ito, pinakamaganda. Hindi tama ang maging madamot. Amen. Gusto ko malakas. Hindi tama ang maging madamot. Amen. Di ba maano pakibasa doon? Pa-flash pabalik ng konti. Hindi tama ang ginagawa natin. Tayo lang nag-e-enjoy dito. Daming blessing. Amen? Amen. Naging generous yung apat na kitongin. At dahil naging generous sila, binuksan ng Diyos ang bintana ng langit para pagpalain sila, pati ang mga taga-Israel na bayan ng Panginoon. Verses 16 to 18, pagkatapos ang taong bayan ay lumabas at sinamsaman ng kampo ng mga taga-Syria, kaya't ang isang takal na mainam ng harina ay naipagbili na isang siklo. Ito na, nangyayari na. At ang dalawang takal ng sebada ay isang siklo ayon sa salita ng Panginoon. At nangyari, gaya ng sinabi ng tao ng Diyos, Eliseo, sa hari, na sinasabi, ang dalawang takal ng sebada ay may pagbibili ng isang siklo, at ang isang takal na mainam na harina ay isang siklo, bukas sa mga ganitong oras sa pintuang bayan ng Samaria. Nangyayari na po, mga kapatid sa ating Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon na magkakaroon ng pagpapala. Binuksan ng Diyos ang langit dahil una, sinampalatayanan ng mga taga-Samaria, maliban doon sa assistant ng hari ang salita ng Panginoon. Pangalawa, salamat sapagkat merong apat na kitongin na hindi lang nanatili sa kanilang pananampalataya, kundi yung kanilang pananampalataya, hinakbangan nila kahit mahirap, kahit buhay nilang nakasalalay, mamamatay sila. Hindi nila alam noon na yung mga taga-Syria wala na pala doon. Di ba sabi nila, ganun din naman, mamamatay tayo, di mamatay na lang. At least may ginawa tayo. Di ba? At pangatlo, mga kapatid sa ating Panginoon, binuksan ng Diyos ang langit dahil naging generous sila. Panghuling verse, napakaganda nito. Paki-flash, Julie, thank you. Ang mga taong mapagbigay ay lalong lumayaman. Ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay. Sino gusto dito mo magtagumpay ka sa buhay? Amen. Taong mapagbigay. Hindi taong ganon. Taong ganon. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Kapag ikaw ay tumutulong, tutulungan ka rin. A generous person will prosper. Ganun ang Bible po, ano? Kaya napakasarap po magbasa ng salita ng Diyos. Sabi ko kanina, ngayon, pinlash yung Proverbs 11:24-25. Tanong ko, nananampalataya ka ba?
O, humina yung amen, di ba? Amen? Ito kaya yung pastor, yung generous person? A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Alam niyo, mga kapatid sa ating Panginoon, listen, hindi po pinagpapala ng Diyos ang taong madamot. Yung puro sarili ang iniisip. Sarado po ang bintana ng langit sa mga taong sakim, pero bukas ang langit sa mga taong mapagbigay. Pastor, bakit mo na ipapangaral yan? Naipapangaral ko po ito dahil nakakita na po ko ng maraming tao na generous mapagbigay. Talagang grabe yung pagpapala ng Panginoon sa kanila. Sila yung mga tinatawag na living testimony. Mga buhay na patotoo. Na hindi sila ganun, no? Sa blessing. Pag nagpala sila na nagpala, wala ko nabalitaang nagutom sila, naghirap sila, nagkulang sila. Wala. Amen? Meron sa Mandaluyong, meron din dito sa Pateros. Kita ko, mga kapatid sa ating Panginoon, totoo ang salita ng Diyos. Ulitin ko, totoo ang salita ng Diyos. Totoo nga, kita ko dun sa magulangin na yun. Mapagbigay. That's why, laging binibless ng Panginoon. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid sa ating Panginoon, nung conference na bless ako sa testimony ni Pastor Boyet, siya yung naghamon ng giving noong Thursday night. Amen. Tinestify niya yung mag-asawa sa Mandaluyong. Kilala ko yung mag-asawa na yun. Kapatiran. Amen? Yung babae, yung kanyang misis ay nagtatrabaho sa isang global bank company. Amen? Kaya lang, yung global bank company na yun ay nagkaroon ng problema. Siguro unti-unti nang nalulugi, kumukonti yung kanilang income. Ang nagkaroon, sila ay nagpasya na mag-cost cutting, magbawas ng mga empleyado. So, around the world, ang mga natanggal ng empleyado ay 5,000 employees. Nakakalungkot, ano? Mga nawala ng trabaho. Mga naging jobless. At katunayan, binalikan ko ulit kanina, dito sa Pilipinas ay wala na daw yung bangko na yun. Wala na. Ewan ko, totoo, pero siguro may nag-ooperate pa. Amen? Ngayon, yung mag-asawa na yun, lumapit kay Pastor Boy, Pastor, anong gagawin namin? Mangingibang bansa po kaya kami, Pastor. Alam nyo, advice si Pastor, wag. Dito lang kayo, kayang buksan ng Diyos ang bintana ng langit dito sa Pilipinas. Tumugon sila. Kada may hamon si Pastor Boyet ng pagbibigay, ng pledge, laging tumutugon yung mag-asawa. Lagi nilang sinusuportahan ang gawain ng ating Panginoon. Totoo po ito. Kilala ko po sila. Amen? Ngayon, mga kapatid sa ating Panginoon, yung babae, yung asawa ng lalaki, syempre, babae nga, di ba? Amen? Nagtestimony yung Pastor Boyet, nag-text yung lalaki, Pastor, marami pong salamat. Nagkaroon po ng cost cutting ang company. Around the world, 5,000 na po ang nabawas na mga empleyado. Pero laking gulat po namin, napakabuti ng ating Panginoon. Kumilos ang ating Panginoon. Yung asawa ko po, hindi po siya nasama na tanggalin sa trabaho. Amen. But wait, there's more. Amen agad kayo eh. Hindi lang siya natanggal sa trabaho. She was also promoted to Vice President. Nung company. Hindi na siya promoted, pati sahod niya in-increasan. Akala ko ba may cost cutting? Paano mo may papaliwanag yun, kapatid ko sa Panginoon? Paano mo maipapaliwanag yun? Nasa kabila na nalulugi yung kanilang company, hindi siya natanggal, pinromote pa siya, tumaas pa yung kanyang sahod. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, isa lang ang alam ko, binuksan ng Diyos ang bintana ng langit sa mag-asawang yun. Amen. Pinagpala sila ng grabing pagpapala ng Panginoon. Dahil alam niyo po kung bakit? Generous yung mag-asawa. Generous yung mag-asawa. Nung nasa Mandaluyong pa kami, kilala ko yung mag-asawa na yun. Amen?
Kapag may nakikita sila mag-asawa, amen, naalala ko noon, hindi sila pumapalyang bigyan kami ni Rolly ng mga grocery items. Lahat ng mag-asawa sa Mandaluyong noon, bibigyan nila ng mga grocery items. That's why, sabi ko, that's why. Kaya, pababayaan ba ng Diyos ang taong mapagbigay? Amen. Paki-flash, ay, ano pala, paki-flash. Pababayaan ba ng Diyos ang taong mapagbigay? Ka-actually, nung first year namin dito sa Pateros, binigyan pa rin nila kami. Tumawag sa akin si Brother Abel, Tim, meron kayo dito, bigay ni Brother ganito. Thank you po, Pastor, praise God. Kala, nasa Pateros na kami Pinuway nyo. Diba? Wala ka na dun sa Mandaluyong. Naaalala ka pa rin ng tao na yun kasi sila ay mga generous. Amen. Nag-cost cutting, hindi siya natanggal, promoted, pati yung kanyang sahod promoted. Katunayan, nakabili pa sila ng bahay dito sa Maynila. Magkano ang presyo ng bahay dito sa Manila? Mga kapatid sa ating Panginoon, faith in God's Word. Faith with works. Generosity. Gusto mong buksan ng Diyos ang bintana ng langit sa'yo? Yung tatlong yun, gawin mo. Pagsabay-sabay mo, makikita mong pagkilos ng Panginoon. Isa itong challenge. Totoo ito, mga kapatid. Nagbibigay ako ng mga testimony. Amen. Sige na, panguli. Hindi ko na palalampasin. Praise God. May isa tayong kapatiran dito. To God be the glory. Amen. Dati ang business lang nila ay mga damit. Ngayon, nagkaroon na sila ng business na paupahan. At dito sa tabi ng simbahan, meron pa silang ice creaman. Kwento niya sa akin, lahat ng tinatayo nilang business, pinapalago ng Panginoon. Paano mo i-explain ulit yun? Paano? Di ba takot ka nga mag-business? Kasi baka malugi. O ngayon, paano mo i-explain yun? Na lahat ng gawin nila para bang ang kamay ng Panginoon nandoon. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Akala natin yung mga pangangaral na ganito, wala lang. Nakakantok, boring, Pastor. Windows of Heaven, totoo kaya yan. Bubuksan kaya ng Diyos sa langit. Nasaan, Pastor? Nasaan bintana? Nasaan? Sige. Nasa'yo. Bibigyan ko ng mga testimony. Paano mo i-explain yung ganun? Pag na-explain mo sa akin, sige. Amen? Pero ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, andito po, nangangaral ako. Hindi po ito pangangaral ko. Pangangaral po ito ng salita ng Diyos. Pangalawa, kung narinig mo, hakbangan mo. Pangatlo, generosity. Sabi ng mga ketongin, hindi tama itong ginagawa natin. Sinusolo natin Bigyan natin, nagugutom yung mga tao doon sa Samaria. Amen po ba, mga kapatid sa ating Panginoon? Ngayong umaga, amen, hallelujah, itong tatlo po ang dapat natin gawin. Kayang buksan ng Diyos ang bintana ng langit sa iyo. Nakita niyo po ba yung sitwasyon ng Samaria? Wala na, wala nang pag-asa. Pati anak nila, kinakain nila. Ilustrasyon ng grabing paghihirap. Ikaw ba ngayon nakakaranas ng ganon? Subukan mo ang Panginoon. Lord, sige nga, buksan mo ang bintana ng langit, pero may kailangan ka munang gawin. May kailangan ka munang gawin. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, ulitin ko, ang isa sa mga gustong pakinggan ng mga mananampalataya sa church, blessing. O ito, nangaral ako ng blessing. Windows of heaven. Do you believe? Yes. Do you have faith Yes. in God's Word? Hakbangan po natin. Amen? Tayo po'y magsiyukong lahat. Praise God. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon Diyos. Ikaw lang ang makapagbubukas ng bintana ng langit. At hindi yun imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang lumikha ng langit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Sa amin pong kalagitnaan, ako po'y magpapaanyaya. Meron po dito na hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay. Ito po ang tamang oras, tamang panahon. Tatanggapin mo siya sa iyong buhay. Praise God. Hallelujah. Meron po ba? Kung wala po, amen. Kausapin mo ang Panginoon, pwede kang lumapit dito sa altar call. Saan mang bahagi ng pangaral,
Alam ko, kinakausap ka ng Panginoon. Huwag mong labanan. Kapag nilalabanan mo, hindi bubuksan ng Diyos ang bintana ng langit. Faith nga, faith. Lord, naniniwala ko, totoo yung mga salita mo. Tulungan mo kong hakbangan yung iyong mga salita. Lord, bless me. Give me, Lord, a generous heart. Hallelujah. Yung pangatlo, yun, medyo mahirap yun. Ipanalangin mo sa Panginoon. Diba? Naihamon ko dito sa pagbibigay, we are a selfish creatures. Panalangin mo sa Panginoon, Lord, give me a generous heart. I want to be blessed as well. Hallelujah. Binubuksan po natin ang altar. Amen. Amunin mo ang Panginoon Diyos, buksan niya ang langit para sa iyo. Thank you, Lord. Tayo pumawin kay buti-buti mo, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Lord, praise God. Salamat, salamat. Buti mo, Panginoon. Lord, narito ang iyong mga anak, Panginoon Diyos, na lumalapit sa iyo sa umaga nito. Lord, palakasin mo kanilang pananampalataya at tulungan mo ng kanilang pananampalataya ay kanilang may sa pamuhay at hakbangan, Panginoon. Ang iyong mga salita ay totoo. Ang iyong mga salita ay hindi nagbabago. Ang iyong mga salita ay hindi nabibigo, Panginoon. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami ng aming mga narinig sa umaga nito. Aming gawin sa aming pag-uwi, Panginoon Diyos. Lord, bigyan mo kami ng pusong mapagbigay. Naroon ang isa sa susi upang kami yung pagpalain, upang yung buksan ang tungawan ng bintana ng langit, Panginoon. Mga pagpapalang hindi kayang ibigay ng mundong ito, kundi ikaw lang ang totoong makapagbibigay, Panginoon. Hallelujah! Salamat, salamat. Thank you, Jesus. We worship you. Glorify your name. Salamat, Panginoon. Dakila ka, aming namang banal. Mabuti ang Diyos na sa uling pagkakataon pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin at mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Ating pasalamatan, purihin ang ating Panginoon sa umaga nito. Dakila ka na aming amang banal. Ikaw ang ating pinupurin, ikaw ang aming sinasamba. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy namin napakinggan. Tulungan mo ang aming pananampalataya, Panginoon Diyos, at
Alisin mo ang anumang mga pagdududa, pag-aalinlangan sa aming puso. Ikaw ang tunay at buhay na Diyos, Panginoon. Hindi ka nasisira at nabibigo sa iyong mga salita at mga pangako. Hallelujah! Hallelujah! Glorify your name. Jesus, we worship you and we exalt you, Lord. Hallelujah! Dakila kang aming amang banal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Naniniwala po ako, mga kapatid, sa ating Panginoon, na hindi po mahirap intindihin ang pangangaral ngayong umaga. Napakasimple lang. Pero yun nga lagi, nagtatalo palagi yung ating puso. Faith or doubt? Ahakbang ba ako? O, eto lang. Hanggang dito na lang siguro. Why don't you challenge God to open the windows of heaven? Lord, yung nangyari doon sa tagpo yun sa 2 Kings, kaya mo pa rin gawin yun ngayon. That's why I give testimonies. May mga totoong tao na nakakaranas ang grabing blessing ng Panginoon. Diba? Gusto mo pagpalain ka rin ng Panginoon? Yung ginagawa sa kanila, aba, pwede rin gawin sa ng Panginoon. Amen? Anong pinagpe-pray mo? Magbukas ang Diyos sa amen, bintana ng Diyos, magbintana ng langit ang Diyos sa iyong sakit. Matagal na yan. Promotion sa trabaho. Amen. Mag-boom yung inyong negosyo. Ba, hindi imposible sa Panginoon. Cost cutting, 5,000 employees at tanggal na. Yung kapatirang yun. Promoted, increase ang sahod. Paano mo may papaliwanag yun? Amen? Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, gusto ng Panginoon na maranasan natin ang kanyang mga pagpapala. Can you say amen? Kaya lang, meron tayong laging kailangang gawin. Kaya ito yung kahalagahan ng mga pangangaral. Ipinapaalam sa atin ng Panginoon ang kanyang kalooban. Nais niyang gawin mo, gawin natin. Lalo na ngayon, itong gustong-gusto natin, blessing. Lord, blessing. Pero hindi pa laging ganun na, Lord, blessing. Tapos may nandiyan yung blessing. No. Faith with works. Sama mo na, generosity. Taong mapagbigay, lalong payayamanin. He or she will prosper. In many things, not only materially, not only financially, bagamat kasama na yun. Siyempre, yung mga testimony ko kanina, pagpapalang material and financially yun. Pero marami pa, amen, na blessing na pwede mong matanggap. Kung sasampalatayan at hakbangan mo lang ang salita ng ating Panginoon. Lagi mong ipag-pray, Lord, increase my faith. Tulungan mo ko na yung mga salita mo napapakinggan ko sa mga pangangaral. Lord, tulungan mo akong paniwalaan yung sampalatayanan nun. Mga kapatid sa ating Panginoon, panghuli na, kailanman hindi po magsisinungaling ang Panginoon sa atin. May pattern lagi, no? May pattern lagi, mga pangaral, pattern, faith with works, generosity. Bukas ang langit, boom! Kita ko yun. May mga tao, grabe. Kahit ako namamangha eh. Sabi ko na lang, sana all. Pero syempre, di kami pinababayaan din ng Panginoon. Ramdam namin, mga kapatid sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, uwi tayo, baunin natin itong mensahe na ito. Thank you, Lord. Tayo po'y magsipanalangin, yumuko po tayong lahat. Praise God. Panginoon Diyos, aming amang banala na buhay na nasa langit, Panginoon. Kami po'y sama-samang lumalapit sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga pangangaral, sa mga salita mo na aming napakikinggan. Patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo ituwid ang aming mga puso. Lord, tulungan mo, O Diyos, na sa mga oras na kami nagdududa sa iyo at sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, napakinggan namin ngayong umaga. Napakahalaga ng pananampalataya, lalo ng ang pananampalatayang may gawa, Panginoong Diyos. Higit sa lahat, Panginoong Diyos, aming narinig sa umagang ito, Lord God, ang pagiging generous, Panginoon, ang pagiging mapagbigay ay kailangan din naming makuha, Panginoong Diyos, upang iyong buksan
ang bintana ng langit, Panginoong Diyos. Lord, tulungan mo ang mga kasama ko sa umagang ito. Lord God, Panginoon, I want them to be blessed also, Panginoong Diyos. Iparanas mo sa kanila, ikaw ay tunay at buhay na Diyos. Kapag sinabi mo, Panginoon, sampalatayanan nila at kanilang hakbangan, Panginoon, ikaw rin ay magsisimulang kumilos sa kanilang kalagayan, sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa umagang ito. Uuwi kami, Panginoon Diyos, tinanggap ang pagpapala mula sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo po muli kami sa isang buong linggo na aming kahaharapin muli. Ibalik mo po kami sa araw ng Huwebes ng gabi sa iyong gawain, Panginoong Diyos. Ikaw muli aming pupurihin at mag-aaral ng iyong salita. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen! Praise God! Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo pag-uwi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.